Ang dobleng buong A ay hindi dapat tawiran kailanman. B ay hindi dapat tawiran maliban kung may pag-iingat. C. Wala sa pagpipilian. Ang tamang sagot ay letter A ay hindi dapat tawiran kailanman. Sino ang partikular na hindi kasama sa Republic Act No. 10,666? A. Batang nangangailangan agad ng atensyong medical. B. Batang kailangan pumunta sa paaralan. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay letter A. Batang nangangailangan agad ng atensyong medical. Anong kasuotan ang pinapayong gamitin kung sasakay sa motorsiklo upang maiwasan ang banggaan lalo na kung gabi? A. Protective clothing. B. Matingkad na kasuotan. C. Coverall. Ang tamang sagot ay letter B. Matingkad na kasuotan. Paano mo dapat iposisyon ang iyong paa habang nagmamaneho ng motorsiklo? A. Nakapirmi at komportable sa apakan ng paa. B. Bahagyang nakapatong sa apakan ng paa. C. Marahang nakaapak sa preno at kambyo. Ang tamang sagot ay letter A. Nakapirmi at komportable sa apakan na paa. Ano ang hindi iminumungkahing gawin kung ikaw ay mag-U-turn? A. Pagtingin sa lilikwan bago lumiko. B. Pananatili sa kaliwang bahagi ng pinakaloob na lane. C. Pagpreno ng gulong sa harapan. Ang tamang sagot ay letter C. Pagpreno ng gulong sa harapan. Saan ka dapat huminto bago pumasok sa rotonda? A. Sa linya ng paghintay o holding line. B. Sa panlabas na lane ng rotonda. C. Sa tawiran ng mga tao. Ang tamang sagot ay letter A. Sa linya ng paghintay o holding line. Maaari mo bang gamitin ang iyong telepono habang nagmamaneho ng motorsiklo? A. Oo, para tawagan ang mga pasahero. B. Hindi, ito ay ipinagbabawal ng batas. C. Depende sa kalye, ang paggamit nito sa pangunahing daan ay illegal. Ang tamang sagot ay letter B. Hindi, ito ay ipinagbabawal ng batas. Ang isang driver ay maaaring may exempt mula sa suot na helmet. A. Sa kondisyon na ang driver ay nagnanais na gamitin ang motorsiklo sa isang maikling drive lamang. B. Sa kondisyon na ang mahabang biyahe ay hindi sa abalang kalsada. C. Maikli at mahabang biyahe ay hindi kailanman isang exception sa hindi pagsusuot ng helmet. Ang tamang sagot ay letter C. Maikli at mahabang biyahe ay hindi kailanman isang exception sa hindi pagsusuot ng helmet. Ang mga sumusunod ay mga katangian ng isang driver na makakatulong na maiwasan ang road rage, maliban sa A. Pagiging mahinahon sa daan. B. Pag-iwas sa pabubuwelta sa kalsada. C. Pagiging bastos sa ibang motorista. Ang tamang sagot ay letter C. Pagiging bastos sa ibang motorista. Ano ang ibig sabihin pavement marking na ito? A. Bawal mag-overtake. B. Bawal huminto. C. Gilid ng kalsada. Ang tamang sagot ay letter C. Gilid ng kalsada. Ano ang dapat na haba ng saddlebag ng motorsiklo? A. Hindi ito dapat lumampas sa upuan ng pasahero ng motorsiklo. B. Hindi ito dapat lumampas sa dulo ng motorsiklo. C. Hindi ito dapat lumampas sa likurang gulong ng motorsiklo. Ang tamang sagot ay letter B. Hindi ito dapat lumampas sa dulo ng motorsiklo. Ano ang dapat mong gawin kung ang dalawang pasahero ay nais na bumalik sa iyo? A. Magpatuloy ngunit magmaneho ng mabuti. B. Huwag hayaang umangkas ang dalawang pasahero sa iyo. C. Huwag maglakad sa mga abalang kalye. Ang tamang sagot ay letter B. Huwag hayaang umangkas ang dalawang pasahero sa iyo. Habang nagmamaneho sa gitnang lane, pinara ka ng traffic enforcer at magpapaliwanag na sa iyong violation, ano ang susunod mong gagawin? A. Sabihan ang enforcer na kailangan mong huminto sa mas ligtas na lane at ihanda ang iyong mga dokumento. B. Ibigay ang iyong lisensya sa pagmamaneho at maghintay.
C. Ipaliwanag ang iyong panig sa traffic enforcer at makipag-ayos. Ang tamang sagot ay letter A. Sabihan ang enforcer na kailangan mong huminto sa mas ligtas na lane at ihanda ang iyong mga dokumento. Ano ang ibig sabihin ng solid yellow line sa kalsada? A. Maaari kang mag-overtake. B. Ipinagbabawal ang pagpalit ng lane. C. Pinapahintulutan ang pag-U-turn. Ang tamang sagot ay letter B. Ipinagbabawal ang pagpalit ng lane. Ano ang ibig sabihin ng kumukurap-kurap na pulang ilaw trapiko? A. Ipagpatuloy ang pagmamaneho, sira ang ilaw trapiko. B. Huminto at magpatuloy lamang kung ligtas. C. Maingat na magpatuloy. Ang tamang sagot ay letter B. Huminto at magpatuloy lamang kung ligtas. Ang traffic sign na ito ay nagsasabing magbibigay karapatan sa daan. A. Baligtad na tatsulok. B. Patayong tatsulok. C. Hugis na parihaba na may pulang border. Ang tamang sagot ay letter A. Baligtad na tatsulok. Bakit nakapinta ang rumble strips sa kalsada? A. Upang matulungan kang mapanatili ang tamang distansya ng paghihiwalay. B. Upang tulungan kang pumili ng tamang linya. C. Upang malaman mo ang tamang bilis. Ang tamang sagot ay letter C. Upang malaman mo ang tamang bilis. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Papasok sa sangandaan na may kalsada sa gilid. B. Sasanib sa trapiko pagpasok sa sangandaan. C. Papasok sa sangandaan. Ang tamang sagot ay letter B. Sasanib sa trapiko pagpasok sa sangandaan. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Panganib sa nahuhulog na bato. B. Sirang kalsada. C. Matarik ang kalsada. Ang tamang sagot ay letter A. Panganib sa nahuhulog na bato. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Ginagawa ang kalsada. B. Madulas ang kalsada. C. Bako-bakong kalsada. Ang tamang sagot ay letter A. Ginagawa ang kalsada. Ang isang putol-putol na puting linya sa 200 na kalsada ay A. Pagdaan o pag-overtake ay maaaring gawin kahit anong oras. B. Walang mag-o-overtake. C. Naghahati sa trapiko na gumagalaw sa magkabilang direksyon. Ang tamang sagot ay letter C. Naghahati sa trapiko na gumagalaw sa magkabilang direksyon. Ano ang ibig sabihin ng ilaw trapiko na ito? A. Humanda sa paghinto. B. Huminto kapag nagpalit ng pula. C. Huminto kung kinakailangan. Ang tamang sagot ay letter A. Humanda sa paghinto. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal pumasok. B. Huminto ka. C. Magbigay ka. Ang tamang sagot ay letter B. Huminto ka. Kung kakaliwa, saan dapat nakaposisyon ang iyong motorsiklo? A. Sa pinakamalapit na kurbada ng highway. B. Sa pinakamalapit sa gitna ng highway. C. Sa pinakamalapit sa gilid na linya ng highway. Ang tamang sagot ay letter B. Sa pinakamalapit sa gitna ng highway. Ano ang kulay ng traffic light na nagsasabing go o maaari ka ng umandar? A. Asul. B. Berde. C. Dilaw. Ang tamang sagot ay letter B. Berde. Ano ang dapat mong gawin kapag nakita mo ang ilaw trapiko na ito? A. Magpatuloy. B. Maghintay sa pulang ilaw. C. Magpatuloy kapag walang sagabal sa kabila. Ang tamang sagot ay letter A. Magpatuloy. A. Huminto. Suriin ang sitwasyon at bigyan ng nararapat na tulong ang taong nababga. B. Humanap ng ligtas na lugar na paparadahan ng iyong sasakyan. C. Tumawag ng pulis o kamag-anak para sa iyong seguridad at kaligtasan. Ang tamang sagot ay letter A. Huminto. Suriin ang sitwasyon at bigyan ng nararapat na tulong ang taong nababga. Ano ang ibig sabihin ng senyas trapiko na ito? A. Bawal pumasok ang mga sasakyang 30 taon ang edad. B. Pinakamababang itinakdang bilis.
C. Katapusan ng pinakamataas na itinakdang bilis. Ang tamang sagot ay letter C. Katapusan ng pinakamataas na itinakdang bilis. Ang sasakyan sa harapan mo ay nagdidilaw na ilaw, ang ibig sabihin nito ay A. Sira ito. B. Mabagal na paggalaw. C. Kotse ng doktor. Ang tamang sagot ay letter B. Mabagal na paggalaw. Habang nagmamaneho ng pataas, ano ang kailangan mong gawin kung sira ang iyong clutch cable at hiwa sa dalawa? A. Maingat na iparada ang tricycle pagkatapos tumawag at maghintay para sa isang kwalipikadong mekaniko. B. Paandarin ang makina at magmaneho pababa. C. Paandarin ang makina sa neutral pagkatapos ay mabilis na lumipat sa first gear at magmaneho ng pataas. Ang tamang sagot ay letter B. Paandarin ang makina at magmaneho pababa. May kotse sa unahan mo at gusto mong mag-overtake, pero hindi ka sigurado kung ligtas ito, dapat kang A. Huwag mag-overtake kung may pagdududa. B. Sa iba pang nag-overtake na sasakyan. C. Magbilis subalit pailawin ang ilaw sa paparating na trapiko. Ang tamang sagot ay letter A. Huwag mag-overtake kung may pagdududa. Ano ang dapat mong gawin upang maiwasan ang biglaang panginginig ng boses o walang pigil na pag-idle? A. Lumipat sa mababang gear ng mabilis. B. Bawasan ang bilis pagkatapos lumipat sa mababang gear. C. Lumipat sa mababang gear kapag bumaba. Ang tamang sagot ay letter B. Bawasan ang bilis pagkatapos lumipat sa mababang gear. Kumpletuhin ang pahayag. Walang sasakyang demotor ang dapat magmaneho sa paraang maging dahilan upang maglabas o magdulot ng anumang hindi kanais-nais amoy, usok, o A. Tunog. B. Kulay. C. Ingay. Ang tamang sagot ay letter C. Ingay. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal dumaan ang tren. B. Daang tren. C. Babala ng sangandaan. Ang tamang sagot ay letter B. Daang tren. Ano ang dapat na kulay ng headlamp o headlight ng motorsiklo? A. Pula o dilaw. B. Dilaw o asol. C. Puti na medyo dilaw o dilaw. Ang tamang sagot ay letter C. Puti na medyo dilaw o dilaw. Maliban sa brake rotors, brake pads, at brake pipes, ano pa ang isa sa mahalagang parte ng brake system? A. Brake lining. B. Brake shoe. C. Brake caliper. Ang tamang sagot ay letter C. Brake caliper. Bakit hindi ligtas sumakay sa tabi MG kotse? A. Baka madulas ka kapag biglang nagpreno ang sasakyan. B. Dahil sa blind spot. C. Ang isa pa na driver ay maaaring magpanik. Ang tamang sagot ay letter A. Baka madulas ka kapag biglang nagpreno ang sasakyan. Bilang isang driver, alin sa mga sumusunod ang hindi mo dapat gawin? A. Magmaneho bago makaupo ang mga pasahero. B. Mag-signal kung kinakailangan kapag bumabitak. C. Bigyan ng oras ang mga pasahero at ipakita ang pagsasaalang-alang. Ang tamang sagot ay letter A. Magmaneho bago makaupo ang mga pasahero. Masasabing labis sa bilang ang mga nakasakay sa motorsiklo kung ito ay may A. Higit pa sa 3 pasahero. B. Higit pa sa 2 pasahero. C. Higit pa sa 1 pasahero. Ang tamang sagot ay letter C. Higit pa sa 1 pasahero. Ano ang dapat na suriin ng mabuti ng sumasakay ng motorsiklo? A. Saddlebag. B. Ekstrang gulong. C. Kondisyon ng motorsiklo. Ang tamang sagot ay letter C. Kondisyon ng motorsiklo. Saan mo makikita ang senyas trapiko na ito? A. Sa dulo ng kalsada. B. Sa palaruan. C. Sa pook tawiran ng paaralan. Ang tamang sagot ay letter C. Sa pook tawiran ng paaralan. Ano ang ibig sabihin ng baliktad na tatsulok na may pulang border?
A. Huminto at tumuloy. B. Magdahan-dahan. C. Magbigay ng karapatan sa daan. Ang tamang sagot ay letter C. Magbigay ng karapatan sa daan. Ano ang dapat mong tingnan kung ikaw ay naghahanda sa pagdahan-dahan? A. Mga sasakyan sa kaliwa at kanan. B. Neutral na kambyo. C. Mga sasakyan sa harap at likuran. Ang tamang sagot ay letter C. Mga sasakyan sa harap at likuran. Tungkulin ng driver na masiguro na. A. Upang suriin ang sasakyan para sa anumang mga item na naiwan sa loob matapos na ang mga pasahero ay nakabalik ng sabay-sabay. B. Upang suriin sa garahe ang anumang mga item na naiwan ng mga pasahero. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay letter A. Upang suriin ang sasakyan para sa anumang mga item na naiwan sa loob matapos na ang mga pasahero ay nakabalik ng sabay-sabay. Alin sa mga sumusunod ang dapat nasa mabuting kondisyon kapag magmamaneho? A. Bus metro. B. Chain train. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay letter C. Lahat ng nabanggit. Ano ang nilabag ng rider na ito? A. Smoke belching. B. Pillion riding law. C. Excess passenger. Ang tamang sagot ay letter C. Excess passenger. Ano ang ibig sabihin ng ilaw trapiko na ito? A. Humanda sa paghinto. B. Huminto kapag nagpalit ng pula. C. Huminto kung kinakailangan. Ang tamang sagot ay letter A. Humanda sa paghinto. Ano ang dapat na sukat ng pinasadyang registered box o carrier ng motorsiklo? A. 3 feet by 3 feet by 3 feet. B. 2.5 feet by 2.5 feet by 2.5 feet. C. 2 feet by 2 feet by 2 feet. Ang tamang sagot ay letter C. 2 feet by 2 feet by 2 feet. Ayon sa RA 1.0.0.5.4 ano-ano ang maituturing na standard protective na helmet pang motorsiklo? A. Angkop na helmet na aprobado ng LTO at LTFRB. B. Mga helmet na sumusunod sa mga itinakdang kwalipikasyon ng DTI. C. Mga helmet na ibinibigay at ibinebenta ng mga otorisadong nagbebenta ng motorsiklo. Ang tamang sagot ay letter B. Mga helmet na sumusunod sa mga itinakdang kwalipikasyon ng DTI. Ilang auxiliary light kagaya ng LED ang maaaring ikabit sa motorsiklo? A. 4. B. 3. C. 2. Ang tamang sagot ay letter C. 2. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Matarik ang paakyat na direksyon ng kalsada. B. Matarik ang kalsada. C. Matarik ang pababang direksyon ng kalsada. Ang tamang sagot ay letter C. Matarik ang pababang direksyon ng kalsada. Anong mga palatandaan ang nagbibigay kaalaman at payo sa mga gumagamit ng kalsada tungkol sa mga direksyon, distansya, ruta, lokasyon ng mga serbisyo para sa mga gumagamit ng kalsada at mga lugar na ninanais puntahan? A. Mga senyas na nagbibigay kaalaman. B. Mga babala. C. Mga palatandaan ng regulasyon. Ang tamang sagot ay letter A. Mga senyas na nagbibigay kaalaman. Ano ang dapat suriin ng driver ng motorsiklo? A. Reserbang gulong, brake pads, shoes at silinyador. B. Saddlebag, top box, oil ng makina, transmission fluid, pedal ng preno at speedometer. C. Kabuoang kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe. Ang tamang sagot ay letter C. Kabuoang kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe. Ano ang dapat kulay ng tail light ng motorsiklo? A. Asul. B. Pula. C. Dilaw. Ang tamang sagot ay letter B. Pula. Alin sa mga sumusunod ang ipinagbabawal? A. Pakabit ng top box na kayang maglaman ng 3 helmet na full-faced. B. Pagkabit ng top box na kayang maglaman ng 2 helmet na full-faced. C. Pagkabit ng top box na kayang maglaman ng 1 helmet na full-faced. Ang tamang sagot ay letter A. Pagkabit ng top box na kayang maglaman ng 3 helmet na full-faced. Ano ang ibig sabihin ng dilaw na putol-putol na linya sa mga kalsada?
A. Maaaring mag-overtake kung ligtas. B. Hindi maaaring mag-overtake. C. Hindi maaaring mag-overtake anumang oras. Ang tamang sagot ay letter A. Maaaring mag-overtake kung ligtas. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Mad-ulash ang kalsada. B. Bako-bakong kalsada. C. Matarik ang kalsada. Ang tamang sagot ay letter B. Bako-bakong kalsada. Ano ang dapat mong gawin kung may dalawang pasahero na nais sumakay sa iyong motorsiklo? A. Hayaan ngunit magmaneho ng mabuti. B. Huwag hayaan na dalawang pasahero ang sumakay sa iyo. C. Huwag dumaan sa kalye na may maraming tao at sasakyan. Ang tamang sagot ay letter B. Huwag hayaan na dalawang pasahero ang sumakay sa iyo. Kasama sa preventive maintenance ang pagsuri at muling pagsuri ng lahat ng mahahalagang bahagi, mga consumables, at accessories ng mga sasakyan upang A. Ipasa ang pag-renew ng LTO ng pagpaparehistro. B. Panatilihin ang pagiging karapat-dapat ng sasakyan sa kalsada. C. Maging mas pamilyar sa sasakyan. Ang tamang sagot ay letter B. Panatilihin ang pagiging karapat-dapat ng sasakyan sa kalsada.